Magandang umaga po sa inyong lahat. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa Romans chapter 2, verses 17 up to 24. Babasahin ko po itong text na to sa Ingles, sa ESV. Romans 2, verses 17 up to 24. But if you call yourself a Jew and rely on the law and boast in God and know His will and approve what is excellent, because you are instructed from the law, and if you are sure that you yourself are a guide to the blind, a light to those who are in darkness, an instructor of the foolish, a teacher of children, having in the law the embodiment of knowledge and truth, if you then, who teach others, do you not teach yourself? While you preach against stealing, do you steal? You who say that one must not commit adultery, do you commit adultery? You who abhor idols, do you rob temples? You who boast in the law, dishonor God by breaking the law. For as it is written, the name of God is blasphemed among you, among the Gentiles, because of you. Ang pamagat po sa ating pag-aaral ngayon, why the Jews deserve God's wrath. Bakit ang mga Hudyo ay karapat-dapat ding umani, kumbaga, ng galit ng Panginoong Diyos. Tayo po'y lumapit sa Panginoon. Panginoon, marami pong salamat sa bago pong umagang ito na bigay niyo sa aming lahat. Salamat na nadagdagan na naman ng isang araw ang buhay namin. Natitikman na naman namin ang inyo pong kabutihan, ang awa, ang inyong pasensya, ang inyong pagpipigil. Dahil sa dami ng mga kasalanan namin, dapat ay matagal na kaming nagdurusa ngayon sa impyerno. Panginoon, salamat po sa inyo pong awa. Salamat sa lahat ng bagong nakadalo sa aming pagtitipon. Pagpalain niyo po sila. Para po sa mga lagi nang nakakarinig ng inyong mga turo mula sa pulpitong ito, tulungan niyong lumalim ang aming pangunawa sa inyong salita at hindi lang kami maging tagapakinig, kundi maging tagasunod ng salita ninyo. Oh Father, thank you for sending Jesus. Dahil sa Kanya, kami ay may buhay na walang hanggan at may bagong buhay na malaya mula sa pagkabihag ng kasalanan at sa pagkabihag na ginagawa ng dyablo. Tungo sa paliwanag ng teksto natin, etong Romans 2:17-24, nais ko munang mag-review tayo. Combination ito ng review at saka overview. No, may mga babanggitin ako na nadaanan na natin, pero may mga iba na ito pa yung matatouch natin sa mga susunod na mga linggo. Okay, so ito ay isang overview ng Romans 1 verse 1 hanggang sa chapter 3 verse 7. Kailangan maintindihan natin kung ano na ba itong tinitingnan natin ngayon. Pero dapat makita natin ay yung mga nauna. No, saan ba papunta itong pinag-uusapan dito? Okay. Sa Romans 1, verses 1 to 15, makikita natin, nagsisimula si Pablo ng kanyang introduction. Pinakilala niya ang kanyang sarili, na siya ay alipin at apostol ni Jesucristo, na pinili ng Panginoong Diyos upang ikalat ang ebanghelyo patungkol kay Kristo. Itong si Kristong ito ay nailagay na sa Old Testament scriptures. And itong si Jesus na ito ay dineklarang anak ng Diyos na may kapangyarihan sa pamamagitan ng kanyang resurrection. So kasama yun sa Ebanghelyo. Okay? And then, ang ginawa ni Pablo, pinaliwanag niya yung kanyang misyon na galing kay Jesus, na ito'y upang dalhin ang lahat ng tao sa Panginoon, lalong-lalo na itong kanyang sinusulatan, yung mga taga-Roma. Tapos ay binati niya sila, at nagpasalamat siya sa Panginoong Diyos dahil yung pananampalataya nitong mga Roman Christians na to ay kilala sa buong mundo.
Kaya sabi niya, gusto niya silang bisitahin, hindi lamang upang siya ang magbahagi ng spiritual blessing, kundi siya din ay makatanggap ng blessing spiritual mula sa kanila. At sabi niya, siya ay eager to preach the gospel sa kanila at binigyan niya ng diin na ang itong ibanghelyong ito ay ang kapangyarihan ng Panginoong Diyos na magdadala ng kaligtasan sa lahat ng mananampalataya, whether siya ay Gentile, or Hudyo. So yan yung, kumbaga, isama na nating lahat sa introduction. Pagkatapos itong introduction na to, magtungo tayo sa Romans 1:16 and 17. Importante yan, no? Kung may mga Bible kayo, kung mahilig kayong mag-underline o magsulat, mag-highlight, i-highlight niya Romans 1:16 and 17. Dahil pagkatapos ng introduction ni Paul, diyan niya pinapakita yung central theme, yung pinakatema ng buong letter na ito. Dito, ipapakita niya sa atin na ang Ebanghelyo ay nagpapakita ng katuwiran ng Panginoong Diyos at paraan ng kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya. Ito ay ang foundational truth na nagseset ng stage para sa kanyang buong argumento sa buong sulat na to. Na pagkatapos niyang ibigay itong tema, papakita niya bakit ang mga tao ay nasasailalim sa galit ng Diyos, ano ang paraan upang sila ay maligtas, and then ano yung implikasyon pag sila ay nagsabing, Christian ako. Tinanggap ko na si Jesus. Ano itsura ng buhay mo pag ginawa mo yun? So kumbaga, yan ang magiging takbo nitong buong letter na ito ni Pablo sa mga taga-Roma. So, ngayon, inuna niyang i-address itong issue ng kasalanan ng buong mundo. Ito ay nasa Romans 1:18 hanggang sa Romans chapter 3 and verse 8. Okay, now, tingnan niyo ang ginawa niya rito. Yung unang bahagi ng Romans 1:18, inintroduce niya yung topic na yon patungkol sa kasalanan ng sanlibutan. Tingnan niyo, sabi niya, "For the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of men." So pinapakita dito ni Pablo na ang galit ng Panginoong Diyos ngayon ay pinapakita niya, nararamdaman na ng mga tao ngayon. Yung wrath na nakalagay dito, yung puot ng Panginoong Diyos dito, hindi ang pinag-uusapan dito yung puot na matitikman ng mga taong lumalabag sa kanyang kalooban on Judgment Day. Hindi yun ang pinag-uusapan dito. Sabi niya, the wrath of God is revealed. Pinapakita na, manifested na. So dito na sa human history, currently, nararamdaman na at nakikita na ng mga tao. So yun ang gusto niya ipakita rito. No? Natitikman na ng mga tao ang galit ng Panginoong Diyos. So ngayon, pagkatapos niya ibigay itong general na idea na to, sinimulan na niyang i-direct yung galit ng Panginoong Diyos na i-convince tayo na ang galit ng Diyos ay nakatutok una sa mga Gentiles. Yan ang Romans 1:18 hanggang verse 32. So dito natin makikita why Gentiles deserve God's wrath. No, bakit silang mga hentil ay karapat-dapat na tumanggap ng puot ng Panginoong Diyos. So itong dahilan. Dahil, sabi niya sa verse 18, by their unrighteousness suppress the truth. No, dahil sa kanilang mga hindi matutuwid na mga gawa, napagtatakpan nila yung katotohanan. Napipigilan nila na kumalat yung katotohanan. Yung mga tao, siyempre, dalan-dala siguro sa kanilang mga ginagawa, nawawala sa mata ng mga tao yung katotohanan. No, yung katotohanan nakalagay dito, the truth, itong context dito, ito yung katotohanan na available sa lahat ng mga tao, whether Jew, whether Gentile. So, hindi pwedeng magbigay ng excuse yung mga Gentiles na hindi naman namin alam na may Diyos pala eh. Wala naman kaming Bible eh, wala naman nag-share sa amin. Kahit na wala sila noon, itong truth na to ay makikita natin, kumbaga, common sense, ginawa tayo ng Panginoong Diyos in such a way na pagka tiningnan mo yung mundo at tiningnan mo sa loob ng puso mo, ang conclusion na masasabi mo, merong supreme being. Yun yung common na katotohanan na ang lahat ay may access. O, tingnan nyo. Ito ang tatlong bagay na magpapakita nitong katotohanan ito. Isa,
Ang creation, itong nilikha na itong kalikasan na nakikita natin ngayon sa ating paligid, ito ay isang napakalakas na ebidensya na merong supreme being. Merong manlilikha. No, kung titingnan natin yung design, ito titingnan lang natin, tingnan nyo lang dito sa gilid ng ano niya. Pag titingnan nyo na yung mga dahon, yung design. Pag magbubukas kayo ng mga prutas ngayon, buksan nyo yung marang. Bakit ganun ang design? Bukas kayo ng mangosteen. Bakit ganun ang design? Pag tinitingnan ninyo yung order, yung beauty, yung complexity ng universe na to, simula dito sa sinasabi ng laws of physics, yung complexity nun, hanggang dun sa mga living organisms na makikita natin sa paligid natin, sa lupa, sa ilalim ng lupa, sa ilalim ng dagat, talagang mamamangha ka talaga. Sabihin mo, imposible namang nangyari na lang itong basta-basta. Hindi ito nangyari by chance. Merong isang gumawa nito at merong intentional na craftsmanship ito. Na merong intelligent designer. Pag may intelligent design, merong intelligent designer, syempre. Parang kunyari, itong rilong ito, na hindi ito nangyari na lamang ng ganito. Pag nakita mo itong watch, ibig sabihin, merong watchmaker. Yun yung katotohanan na sinasabi rito na accessible sa ating lahat. Kaya tinan nyo. Sabi ng Romans chapter 1 verse 20, pinapakita ito ni Pablo. Sabi niya, for His invisible attributes. O hindi nakikita, no? Attributes ng Panginoon. Just invisible nga eh. Ano yun? Namely, His eternal power and divine nature have been clearly perceived ever since the creation of the world, sa papaanong paraan, in the things that have been made. O, sa pamamagitan nitong nilikha ng Panginoong Diyos, pag tiningnan mo siya, pag isa kang taong nag-iisip, sabihin mo, wow, ang ganda nito. Oh, may order ito. Oh, may ano. Merong nag-design nito. Napakatalino, napakagaling. So, may access ang lahat sa katotohanan na yon. Sabi ng Psalm 19 verse 1, ganun din, the heavens declare the glory of God and the sky above proclaims His handiwork. No, siguro yung mga astronauts at cosmonauts galing ng Russia na pupunta dun sa buwan o dito sa ganitong kwan, sa pagmalayo parang hindi pa sila nai-impress masyado, pero habang lumilipad na sila, lumabas na sila sa orbit ng Earth at nakita nila sabihin, wow, there's something, merong nangyayari doon sa kanilang puso na, wow, ang ganda nito. Ano to? Yung mga iba, syempre, pinipilit nilang ayaw nilang tanggapin na may Diyos, pinipilit nilang tanggalin yung katotohanan nila. Pero sa totoo lang, nandun sa kanilang puso yun. Kaya sila namamangha, sabihin nila, ang galing naman na nag-create nito. Yan ang sinasabi dito ni Pablo. O ano pa? Ano pa tong general truth na to na sinusuppress ng mga Gentiles? Etong katotohanan ito, everything that comes into existence must have a cause. Pag nandyan, may pinagmulan yon, no? Di ba? Dahil ang universe mayroong simula. Kahit nga mga scientists, sinasabi nila, ang simula nitong buong universe na ito, yung tinatawag nating Big Bang. Kung merong Big Bang, alam nga namang ito na lang na pinagsimulan ng bang na yon, kung meron ito, kasi sila, tumitigil lang dun sa merong naunang mga kung anong bagay man yun, di mga scientists, no? Hindi man ako ganun katalino, patungkol dito sa bagay na ito. Sa naiintindihan ko, hinasabi nila, meron na kagad matter. Yung matter na to, eternal, nandyan na yan. And then later on, nagkaroon ng Big Bang, kaya nagkaroon itong universe natin. And then, pero ang tanong ko, paano nagkaroon ng matter na yon? Saan galing yon? The fact na itong matter na ito ay nag-i-exist, ibig sabihin, may pinanggalingan ito. Yun yung sinasabi rito na katotohanan. Logically, dahil alam natin ang creation may source, dahil may creation, may creator, logically, iintindihin natin, merong supreme being na may gawa nito. Kaya sabi ng Genesis chapter 1 verse 1, in the beginning, God created the heavens and the earth. Sabi ng Isaiah 45 verse 7, Diyos ang nagsasalita, I form light and create darkness. I made well-being and create calamity. I am the Lord who does
all these things. Yan ang sinasabi ng Biblia. Again, kahit yung taong hindi niya alam itong bagay na ito, nararamdaman niya to sa kanyang puso. Common sense ito para sa kanya. Huwag niya lang pipiliting isuppress yung katotohanan yon. Ayun nga ang problema ng mga Gentiles dahil ayaw nilang maniwala na may Diyos, magiging accountable sila sa Kanya, magsasubmit sila sa Kanya. Pinipilit nilang tanggalin sa kanilang isipan o dun sa kanilang equation ang Panginoon Diyos. Sabihin nila, hindi, nangyari yan because of evolution. Yun ang ginagawa nila. O, ikatlong aspeto nitong katotohanan ito na may access ang lahat. Ito, yung sense natin ng tama at mali at itong sense na to ay nandito sa puso natin na nilagay ng Diyos simula nung pinanganak tayo. Hindi mo maaalis yun. Lahat ng tao meron nun. Na nagtuturo sa lawgiver. Merong naglagay nitong sense na to of what's right and what's wrong. Kahit saan kang bahagi ng mundo pumunta, kahit yung taong religious o kahit na yung hindi naniniwala sa kung ano, kahit yung walang pinag-aralan, kahit na hindi marunong bumasa, hindi marunong magsulat, kahit siya alam niya sa kanyang puso kung ano yung tama, ano yung mali. Pare-pareho. Lahat tayo. Hindi mo kailangan sabihin yung isa, you shall not murder. You shall not steal. Lahat tayo, alam yan. Ito ang dahilan ba't sabi ni Pablo sa Romans 2:14 and 15, for when the Gentiles who do not have the law, wala sila ng written na Bible, by nature do what the law requires, they are a law to themselves even though they do not have the law. Ano nangyari? They show that the work of the law is written on their hearts, while their conscience also bears witness and their conflicting thoughts accuse or even excuse them. Meron silang konsyensya eh. Lahat ng tao may konsyensya. Huwag lang yung mga taong lagi na nilang kinukontra yung konsyensya nila hanggang sa naging manhid na sila. Pero lahat ng tao, pag unang gumawa ng kasalanan, kinukonsyensya. Nagigilty sila. Hindi sila makatulog, hindi makapahinga, taranta, natatakot. Ano yun? Saan galing yun? Eto nagtuturo na merong naglagay nun. Kung sinabi mong evolution lang, galing lang tayo dun sa ba't yung mga unggoy ba kinukonsyensya? Ewan ko, siguro minsan nakikita ko sa YouTube, aso, kinukonsyensya. Ikaw gumawa nito, dahil sige, siguro may ganon, no? Pero yung mga unggoy parang, ikaw nagnakaw nito, baka magalit pa sa yung unggoy na yun, ba't mo siya sinisigawan? Pero ang tao, common yun siya eh. Di ba sabi nga sa English, this supreme being placed a moral compass within us, reflecting His own righteous nature. Humanity's moral awareness and conscience point to the existence of a Creator who is holy, righteous, and good. Ulitin ko, lahat ng tao, kahit ang mga Gentiles sa walang Biblia, merong access dito sa external testimony ng nature, dito sa internal testimony nitong moral nature din natin sa loob, at ito ay malakas na nagtuturo na merong Diyos, merong presensya ng Supreme Being na lumikha ng lahat ng itong nakikita natin ngayon. Now, so yun yung 1:18. General pa yon, focusing on the sin of the Gentiles na nagsusuppress nitong katotohanan ito. Na pagdating ng Romans 1:19-32, pinapaliwanag ni Pablo kung paano na yung detalye, paano sinupress ng mga Gentiles itong katotohanan ito. At bakit sila at dahil dito sila ay humaharap sa puot ng Panginoon. So ano nangyari dito? Kasi kahit na na-observe na ng mga tao yung creation, kahit na meron siya ditong internal moral sense na nagpapakita sa existence ng Panginoon, dapat sana ang naging epekto nito, sinasamba niya itong Diyos na hindi nakikita. Pero anong ginawa niya? Pinalitan niya itong Diyos na nakikita at sinamba niya yung mga nilikha ng Panginoon. Nag-commit siya ng idolatry. Di ba? Again, isipin lang natin, bakit mo sasambahin ang isang kahoy? Yung punong kahoy niyon, pinutol mo.
Yung kalahati nun, pinanggatong mo. Yung kalahati nun, sabi mo sa isang craftsman, gawin mo nga itong mukhang tao. Tapos nun, ginawa niya lang mukhang tao, niliha-liha niya, nilagyan niya ng ganito at ganyan, pinatong niya sa isang ganito, tapos sinamba mo na yon. Yung bahagi ng batong, yung kahoy na yon, ginawa mong panggatong, tapos yung kalahati nun, ginawa mong Diyos, kinakausap mo na, oh Diyos ko po, tulungan niyo po ako, tatawid. Common sense ba? Di ba? Isipin natin, sinasabi ni Pablo, yun ang ginawa ng mga Gentiles. Sinuppress nila yung mga katotohanan, itong simpleng katotohanan na to, pinipilit nilang takpan at sinasabi, walang Panginoong Diyos. Kaya ang Diyos, itong sinasamba namin ito ngayon. O, ano ginawa nito? Dahil dito, binigay na, sabi dito, God gave them up to their sinful desires, and then hindi lang yon, to homosexuality, and then hindi lang yon, to moral corruption, na kumalat sa buong bansa nila, kumbaga. So, itong ginawa ng mga Gentiles, no, hindi lang sila nag-commit nitong mga kasalanang ito, pinalakpakan pa nila yung mga taong gumagawa ito. Alam na nga nilang mali, alam nilang hindi tama yon. Pero ini-encourage pa nila, uy, okay yan, ganda na ginagawa mo, sige tuloy mo yan. So yan ngayon. At dahil dito, nagpapakita ng lalim ng pagiging makasalanan ng mga Gentiles. Again, wala silang Bible dito, pero sinisisi pa rin sila ng Panginoon dahil nga yung general truth, yung general revelation na yon patungkol sa Panginoong Diyos, may access sila. Pero sinupress nila. Okay, so yan yung chapter 1. Ngayon, chapter 2 hanggang chapter 3 verse 7, nag-focus naman si Pablo sa mga Hudyo. Why Jews deserve God's wrath. May pagkakaiba ang criticism ni Pablo sa mga Gentiles at sa mga Jews. Sabi niya, yung mga Gentiles, kaya pinapakita ni Lord ang galit nila sa inyo, sa kanila, because they suppress the truth. Yung general revelation ng Panginoon. Ang mga Hudyo, iba. Yung mga Gentiles, limited yung kanilang knowledge tungkol sa Panginoon. Base lang sa kanilang observation ng nature, base lang sa kanilang pagkakalikha ng Diyos, yung kanilang moral sensibilities. Pero yung mga Hudyo, iba. Oo, meron na nga sila nun, meron pa silang fuller knowledge of God. Bakit? Nangusap ang Panginoong Diyos audibly. Nagsalita ang Diyos. Nagpadala ng mga messengers. May mga angel of the Lord na nagpakita sa kanila. Nagmanifest ang Panginoong Diyos ng kanyang kalwalhatian sa pamamagitan ng apoy. Merong isang bush, parang nasusunog pero hindi nasusunog. May apoy pero hindi nasusunog. Talaga naramdaman nila, nakita nila, yung bundok ng Mount Sinai, siguro yumanig pa yon. Merong ibang nagsasabi na parang kanilang tingin nung pumunta daw sila dito sa Mount Sinai, merong portion doon, parang yung lupa doon, parang sinunog. Ano lahat yan? Posibleng itong lahat ay ebidensya ng nakalagay sa Bible natin. Pero yung mga Hudyo, may access sila dito. O kaya dahil dito, mas malaki ang kanilang kasalanan. Etong mga Gentiles, ang liit lang ng kanilang revelation, yung understanding, pero karapat-dapat silang parusahan. Di lalo na yung mga Jews, ganyang kalaki yung kanilang nalalaman at access sa katotohanan. O ngayon, paano kinumbinsi ni Pablo yung mga Hudyo na sila din ay karapat-dapat tumanggap ng puot ng Panginoon? Okay, now, bago ko yun sabihin, kailangan maintindihan natin, there are 3 main reasons why akala ng mga Hudyo, lalo na sa panahon ni Pablo noon, na sila ay siguradong pasok sa langit at exempted sa parusa ng Panginoong Diyos. Yung isa, yung kanilang nationality. Dahil sila ay descendant ni Abraham, dahil sila ay may covenant relationship kay God, sigurado langit kami. Nationality. Pangalawa,
hawak nila mismo yung written law ng Panginoon. Ang unang bigay ng Panginoon Diyos sa kanila, nakasulat pa yung law na yon sa tablet of stone, bato. Kaya lang, dahil nga nagkasala sila, yung mismo, ang Diyos pa una nagsulat doon sa tablets of stone, binigay kay Moses, dahil gumawa sila ng golden calf at sinamba nung nasa wilderness sila, naku, yung written law ng Panginoon, pinampas ni Pablo doon sa nabasag, galit na galit siya. Pero yon, and then later, pinalitan, meron na naman, tablets of stone na naman, and then later on, yan na, meron silang actual written law of God. Ano feeling ng mga Hudyo? Dahil kami lang ang binigyan nito, sigurado, ang pabor ng Diyos nasa amin. Again, yun ang kanilang tingin. At ikatlo, binigyan sila ng right of circumcision. Yung circumcision ay senyales na sila ay may relasyon sa Panginoon. Now, ulitin ko, hindi yan yung circumcision ng mga Pilipino. Iba yan, walang connection yun sa religion. Ito, iba yung circumcision para sa kanila. Lahat dapat ng baby pagdating ng ika-8 araw, simula ng kanilang kapanganakan, dapat silang tuliin. At may connection ito sa relationship nila sa Panginoon. Again, itong tatlong bagay ito, nationality, possession of God's written law, at saka itong circumcision, dahil nasa mga Hudyo to, special na binigay ng Panginoon Diyos sa kanila, hindi binigay sa lahat. Feeling ng mga Hudyo, sigurado na kami sa langit. Ano ginawa ni Pablo? Isa-isa niyang sinira itong false assurance na ito. In-address niya yung issue ng nationality, yung panghawak nila sa nationality, sa Romans 2, 1-16. Pinakita niya doon, yung shinare ko sa inyo dati, principles of judgment, yung general principles of judgment. Hindi mo pwedeng gawing excuse na yung nationality, konektado ko kay Abraham, apelyido ko, magka-apelyido kami ni Moses o magka-apelyido kami ni David, kung may apelyido man sila. Yung iba, pinangahawakan masyado yon. Hindi. Merong general principles of judgment na nilay down. Pag sumuway ka doon, patay ka sa Panginoon. So, in-address ni Pablo yun, Romans 2, 1-16. And then, yung kanilang paghawak sa law, at sila daw ay binigyan ng law, sinagot ni Pablo yan sa Romans 2, 17-24. And then, yung issue na sila ay circumcised, in-address ni Pablo yan sa Romans 2, 25-29. Okay, so yan ang, in a sense, yan ang overview nitong portions na to. No? Magtigil lang muna ako dun sa Romans chapter 2. Okay, so ngayon, magtungo na tayo sa ating pag-aaral. Yung teksto na tiningnan natin. So again, mas klaro nating titingnan bakit ang mga Hudyo karapat-dapat tumanggap ng puot ng Panginoon. Now, sabi ko sa inyo dati, naniniwala ko, Romans 2 verse 1 pa lang, mga Hudyo na ang ina-address. Parang hindi ganun kaliwanag. Pero pagdating ng Romans 2 verse 17, hindi na tayo kailangang manghula. Sigurado tayong ang Hudyo talaga ang ina-address ni Paul. Dahil sabi ni Paul dito, but if you call yourself a Jew. So, Hudyo talaga yung pinag-usapan. So, ngayon, i-apply ni Pablo dito sa mga Hudyo yung mga principles na pinakita niya sa Romans 2 verses 1 up to 16. Pinakita ni Pablo sa kanila na itong mga privileges o mga benepisyo na pinangahawakan ninyo, hindi pwede yan. Hindi yan automatic. Hindi porket binigay sa inyo ng Panginoon Diyos yan, ibig sabihin automatic, kahit na hindi ka sumusunod sa law, kahit na matigas ulo mo, paborito ka ng Panginoon Diyos, sigurado ka na doon. Hindi. Kaya niya pinapakita itong Romans chapter 2 verse 1 to 16, and then itong titingnan natin ngayon, Romans 2, 17 to 24. No, ulitin ko, akala nila porket may written law sila on tablets of stone or yung mga sinabi ng mga prophets na nasulat, yung mga sinulat nila King David na kumikilos ang Holy Spirit or whatever, hindi ibig sabihin automatic na hindi dahil nasa iyo yun, hindi dahil kayo pinili ng Diyos na tumanggap nun, recipient ka na nun, may hawak kayo nun, nakalagay yun dun sa tabernacle nila or nasa Ark of the Covenant, kahit na nandun pa kunyari yun, at makikita nila yun, hindi automatic na kayo iligtas.
Okay, so ngayon, ito gagawin ni Pablo. Una, papakita niya. Ano ang mga bagay na ipinagmamalaki ng mga Hudyo? Ang title ko dito, sa dalawa tong gusto kong tingnan, The Distinctive Pride of the Jews and then The Guilt of the Jews. In other words, yung una, ito yung pinagmamalaki ng mga Hudyo. Kaya sinabi ko ditong distinctive dahil ang feeling nila, sa amin lang to. May karapatan kaming magmalaki kasi hindi ito binigay sa iba. Sa amin lang. Special kasi kami. Yun ang pananaw nila. Pero again, pagdating natin sa verses 21 up to 24, ipapakita ni Pablo sa kanila, hindi niya pwedeng panghawakan yon sa totoo. You are guilty. Dapat kayong parusahan ng Diyos at ipapaliwanag niya yon maya-maya. Okay, so ngayon, tingnan natin. Ano-ano itong mga pinanghahawakan ng mga Hudyo? Ito, ang unang pinanghahawakan nila, ang unang pinagmamalaki nila, ay sila ay Hudyo. Yun ang una. Tingnan niya sabi ng chapter 2 verse 17, But if you call yourself a Jew, the fact na sila ay Hudyo, ang laking bagay para sa kanila yan. Para sa kanila, yan ang unang-una, sila ay Hudyo. At lahat ng mga benepisyo, nakaugat lang dito sa idea na to na sila ay Hudyo. Kaya pag sinabing sila ay Hudyo, naku, grabe ang pride nila patungkol dito. Pag sinabing Hudyo, hindi lang binibigyan diin dito yung kanilang nationality. Binibigyan ng diin dito na sila ay members ng covenant people ng Panginoon Diyos. Meron silang covenant, meron silang kumbaga kontrata, meron silang kasunduan sa Panginoon. May pinangako ang Panginoon Diyos kay Abraham na ikaw, Abraham, magiging blessing ka sa mga bansa. Ang sumumpa sa iyo, susumpahin ko, magpala sa iyo, pagpapalain ko. Tingin niya na pag ikaw ay konektado kay Abraham, ikaw ay descendant ni Abraham, automatic yon. May blessing ka. Kaya ikaw ay Hudyo sa kanila. Napaka-importante ng bagay niyon. So sila, pag sinabi nilang, I am a Jew, ibang klase talaga yan. Tayo walang masyado eh. Pag sinabi mong, I am a Filipino, ano yan? Saan yun? Pero sa kanila, hindi. I am a Jew. Basta ibang dating nan para sa kanila. And then, ganito pa yun, no? Pinagmamalaki nilang gamitin yung Jew bilang dagdag kumbaga sa kanilang pangalan. Halimbawa, isa sa mga common na pangalan ng mga Hudyo ay tulad ng Joshua. Ang apelyido na common sa kanila, Shapiro. O kaya isang common na pangalan sa kanila, David. Common na apelyido, Levin. No, tingnan nyo. Ganito nila ipipresenta yung kanilang pangalan. Joshua Shapiro Jew. O kaya, David Levin Jew. Gustong-gusto lang idikit yan. Parang may pride. Jew. Ako, Hudyo. Kayo, wala. Hentil. Wala kayo. Ganun ang dating para sa kanila yon. Nung una, pag sinabing Hudyo, pag ikaw ay konektado sa tribo ng Judah. Or, nung nahati yung dalawang kaharian, into Northern Kingdom, Southern Kingdom, yung isa tinawag na Israel, yung isa tinawag na Judah. Pag konektado ka sa Southern Kingdom, Hudyo ka. So yun lang nun nakalimita yung idea ng Jew. Pero later on, nung tumagal ang panahon, lahat na, kahit ano pang tribo ka, kahit tribo ni Manasseh, tribo ni Ephraim, tribo ng Judah, tribo ng ganito at ganyan, pag sinabi mong Hudyo, ibig sabihin, you're part of the Hebrew nation. Part ka ng Hebrew family. So, again, para sa kanila, para ikaw ay ma-connect dito sa Hebrew nation, ito ay may mga unique privileges at sila ay may sense of superiority. Walang anumang grupo sa history ng mga tao na ganun na lamang ang kanilang either love it or hate it. Ibig sabihin, sobrang love nila sa pagiging Hudyo or sobrang galit ng iba sa iyong pagiging Hudyo. Nakakatawa. Yan ang dahilan kung bakit, di ba kanina sinabi ko na, yung gusto nilang pangalang Jew, nakadikit sa kanilang full name. Pero tingnan nyo ngayon, may term tayong tinatawag na anti-Semitism.
Alam niyo, kung titingnan niyo yung mga, lalo na, halimbawa, punta kayo ng Fox News, nako, meron yata silang segment regular doon. Yung mga manifestations ng anti-Semitism, ibig sabihin, kontra sa mga Hudyo, dahil sa kanilang relihiyon, dahil sa kanilang kultura, dahil sa kanilang paniniwala. Alam niyo ba yung mga elite universities, yung mga Ivy League, mga kilalang mga universities, ng Harvard, Yale, at ganito at ganyan, sila pa nagpo-promote ng spirit of anti-Semitism. Kaya yan ang pinag-aanuhan ng iba. O, lalo na ngayon, nagkagera yung mga Hamas at mga Israel. Ako, lalo na. O, tingnan, walang ganong klaseng bansa na either, again, you love them so much because they're Jews, or you hate them so much because they are Jews. Kaya yun ang unang pinagmamalaki ng mga Hudyo. They bear the name Jew. Ikalawa, they possess the written word. Again, pinakita ko kanina. Again, paano ba binigay ng Panginoon Diyos? Walang bansa na gano'n ang ginawa ng Panginoong Diyos na binigyan niya sila ng actual na commandments niya na nakalagay sa bato na mismong kamay ng Panginoong Diyos ang ginamit para masulat yung mga commandments na yun doon sa bato na yun. Walang bansa na ginawa ng Panginoong Diyos yun except itong bansang Israel. Hindi lang yun. Pati boses ng Panginoon, narinig ng mga tao nung binibigay ng Panginoong Diyos yung kanyang iba pang mga kautusan. Kaya nga ang pananaw nitong mga Hudyo sa kanilang Hebrew Bible, itong pananaw ni Pablo sa 2 Timothy 3:16. Ano sabi niya doon? All Scripture is breathed out by God. Galing mismo sa Panginoon Diyos. Hindi ito salita lang ng tao, hindi sulat lang ng tao to. Galing ito mismo, ihininga ng Diyos itong palabas galing sa kanyang puso, kumbaga. Now, dapat niyo maalala to. Ang 2 Timothy 3:16, nung sinabi ni Pablong all Scripture, wala pang New Testament noon. Hindi pa kumpleto. Pero yung Old Testament kumpleto na, kaya nung sinabing all Scripture, yun yung Old Testament, yun yung Hebrew Bible. Yun ang Bible nila. Sabi niya, lahat ng nakalagay doon. And then, hindi lang yan. Sabi rin ni Peter, sa 2 Peter 1:21, for no prophecy was ever produced by the will of man, but men spoke from God as they were carried along by the Holy Spirit. Yan ang kanilang pananaw sa kanilang scriptures. Hindi ito basta-basta sulat ng tao. Ginabayan sila ng Panginoon. May Holy Spirit na kumikilos sa kanila. Hindi lang nila ito interpretation ng mundo at nag-iisip dahil matalino sila. Ganito to. Siguro ganito ang mangyari sa lugar na to. Pagka ganito kasi ito nangyari sa mga tao. Sulat nila yon. Hindi ganon. Ito ay revelation ng Holy Spirit sa kanila at sabi, itong isulat ninyo. Kaya lahat ng nakalagay sa kanilang Biblia, kahit kama, kahit period dun sa I, kahit yung cross dun sa T, lahat nun galing sa Panginoon. Hindi mo pwedeng baguhin yon. Yung period, hindi mo pwedeng tanggalin yan. Yung kama, hindi mo pwedeng gawin period. Ganon ang kanilang pananaw sa salita ng Panginoon. Para sa kanila, walang ibang bansang pinagbigyan ng Diyos ng ganito. Kami lang. Pangatlo, kanilang tingin, meron silang special relationship sa Diyos. Kaya sabi dito sa chapter 2, verse 17, and boast in God. Wala namang problema na na ipagmalaki mo ang Panginoon Diyos. Dapat lang naman natin ipagmalaki ang Panginoon Diyos. Di ba? Ang dami nakalagay sa Psalms na dapat gano'n ang gawin. Pero dito, mali yung dahilan kaya nila pinagmamalaki Diyos Kaya nila pinagmamalaki ang Diyos, hindi dahil sa Diyos, kundi dahil sa tingin nilang ginawa ng Diyos sa kanila. Si God, amin lang to. Kami, kay God lang. Kayong lahat ng mga Gentiles, hindi sa inyo si God. No? Kayo, hindi sa Kanya. Wala nga binigay na law sa inyo. Kayo, talagang wala. Sa demonyo kayo. Yun ang kanilang paningin. Pagka ang isang Gentile na disgrasya at kunyari nagdadrive ang Hudyo o naglalakad ang Hudyo ng time na yon, hindi niya tutulungan yung taong nagdurusa doon. Kunyari na disgrasya. Bakit? Ang tingin ng mga Hudyo, panggatong ka lang sa impyerno, buti nga sa'yo.
Kaya sila ang tingin nila, kami lang ang merong koneksyon sa Diyos. Kaya pinagmamalaki nila ang Panginoon Diyos. Kasi isipin ninyo, di ba? Si God lamang ang nauna para magkaroon ng relationship sa mga Hudyo. Remember, si Abraham noon, idolater. Nagpakita Panginoon Diyos sa kanya. So, siya ngayon ay naging believer ng Panginoon Diyos. Pinili ng Diyos itong bayan na to, imbis ng mga hentil na walang sinasamba kundi yung false gods. So, nasa mga Hudyo ang totoong Diyos, ang lumikha ng buong mundo, ang Panginoon ng langit at lupa, ang gumawa ng maraming mga milagro para paboran sila. Di ba? Remember, no, nasa Egypt sila, daming milagro. Minsan, merong mangyayari dun sa mga alaalaga ng mga Egyptians, pero nape-preserve yung mga Hudyo. Remember din, nung sila'y nakaalis na dun sa Egypt, tumawid ng Red Sea, nahati ang Red Sea. Tumawid yung mga humahabol sa kanila, biglang bumalik yung dagat, lubog, patay lahat ng mga kabayo at yung Pharaoh at lahat ng mga soldiers na humahabol sa kanila. So all of this ay manifestation ng pabor ng Panginoon Diyos sa kanila. So they were boasting in God. Tapos, yung bahay, yung palasyo mismo ng Panginoon Diyos, kumbaga, sabi ng Diyos, itayo sa Jerusalem. Yung temple nandun mismo yung presensya ng Panginoon Diyos. Lahat yun. Kaya ito sabi ni Pablo sa kanila, they boast in God. Ano pa? They know His will. Bakit nila alam ang kalooban ng Panginoon? Ano itong will na to? Hindi ang ibig sabihin itong will na to, yung secret, yung hidden plans ng Panginoon Diyos, kundi yung revelation ng Panginoon na nakalagay sa Bible na dito mo malalaman kung ano yung kinatutuwa ng Panginoon, ano yung nais ng Diyos, ano yung utos ng Diyos, ano yung pinagbabawal ng Diyos, ano yung inaaproban ng Panginoon Diyos, ano yung ginagantimpalahan ng Panginoon Diyos. Yan yung will. Alam na alam nila kung ano yon. Sabi nga dun sa apocryphal book na Book of Baruch, chapter 4, verse 4, meron nakalagay doon. Sabi roon, happy are we, O Israel, for we know what is pleasing to God. Kumbaga, pinagpala kami. Kumbaga, masayang-masaya kami. Dahil, sabi niya, alam namin kung ano ang kinalulugdan ng Panginoong Diyos. Mga Gentiles, di nyo alam. Wala kayong Bible eh. Kami meron. So we know God's will. O, ikalima na privilege nila. They can make superior moral judgments. Tingnan niyo sabi ng verse 18, and approve what is excellent. Bakit? Because you are instructed from the law. Pag sinabi nitong kaya nilang mag-approve, kaya nilang gumawa ng superior moral judgments, ang pinag-uusapan dito, yung mga pinaka-importanting bagay sa buhay, alam nila yon. Hindi lang yung they can differentiate between good and bad. Hindi lang yon. Kasi again, ang ordinaryong tao can differentiate between good and bad kahit walang Bible. Pero sila, they can differentiate between good and best. Ganong klase. Etong mga Jews na to, because of the Bible, they can discern between non-essential and essential. Di ba, yung mga tao, gagawa ng desisyon. Sabihin, anong gagawin mong desisyon? Siguro, dito ako pupunta, dito ako tatrabaho, pupunta ako ng ganitong bansa, ganon. Maraming mga pros and cons. It can be good, it can be bad. Pero sa mga Hudyo, ito ang pinagmamalaki nila. They can approve what is excellent. Ano yung bagay na pagka itong naging desisyon mo, ikaw ay nasa sentro ng kalooban ng Panginoong Diyos. Ibang bagay yan eh. Pagka yung nasa sentro, yung pinakagusto ng Panginoong Diyos para sa'yo, hindi na lang ito yung issue na, saan ba mas malaki sweldo? Ito, pag kinuha ko to 100,000 a month, ito 30,000 a month lang. Ay, ito pipiliin ko. Hindi. Nalalaman nila, kahit na ang piliin nila 20,000 a month lang na sweldo. Kasi nakikita nila, kasi ganito yung konteksto nito. Sabi ng Bible, ganito, ganyan. Kaya ito pipiliin namin. Kaya ito sabi dito, they can approve what is excellent.
Yung pinaka-excellent. Hindi lang good, hindi lang bad, hindi lang what's better, kundi what is best. Ika-anim na kanilang privilege. They are competent to teach Gentiles. Siyempre, alam mo na yung kalooban ng Panginoon eh. Kaya para sa kanila, superior sila. Kami mga teacher kami ninyo. Kayo mga mangamang, mga bobo, mga walang alam. Kami bright. O, tingnan niyo sabi ni Pablo, Romans 2:19-20. And if you are sure that you yourself are a guide to the blind, a light to those who are in darkness, an instructor of the foolish, a teacher of children, having in the law the embodiment of knowledge and truth. O, tingnan niyo, isa-isahin natin ito. Sabi niya, you are sure that you yourself are a guide to the blind. Yan ang tingin nila sa lahat ng mga Gentiles. Ang mga Hudyo, nakakakita, klaro, alam nilang kalooban ng Panginoon. Mga Gentiles, bulag. Kaya para sa kanila, pag na-convert ka from being a pagan to a Jew, para kang lumipat from darkness to light. Kaya yan ang tingin nila sa kanilang sarili. Kaya sila, guide to the blind. Tingin ng mga Hudyo sa kanilang sarili, a light to those who are in darkness. Again, ang kanilang tingin, lahat ng mga Gentiles, they are in darkness. Kami, nasa liwanag. Ano pa ang tingin lang sa kanilang sarili? They are instructor of the foolish. Hindi ang ibig sabihin ng foolish, bobo, at sila matalino. Hindi yun ang pinag-usapan dito. Yung foolish dito is, they lack understanding of spiritual truths. Hindi nila alam kung ano yung mga bagay na spiritual. No, ang alam ng mga pagano, superstition. Ang alam ng mga pagano, ay kung gusto mong pagpalain itong ano na binili nating itong bangka natin. Maglagay tayo ng apoy dito. Tapos pag umuusok na, sunod-sunod talon Anong connection nun? Yung apoy na maliit na may usok, tapos lahat tatalon. Pag ginawa mo, tumalong ka, suswertihin ka. Hindi lulubog yung barko mo pa. What? Ang tingin nila, superstition. Di ba? Pag sila naglalakad, nakatapak na may crack, nakatapak ka ng crack. Uy, naku, malas yan. Anong connection? Di ba yung mga ganun, pagka may ang dami superstition eh. Pagkuhan, dapat ganito gawin mo kasi may darating na bisita pag, kung ano-ano. Ano connection nun? Kaya ito sinasabi nila, they are instructors of the foolish. They're foolish. Walang kinalaman yun sa katotohanan. Yan ang sinasabi nila. Ano pa? They are a teacher of children. Anong tingin nila sa mga Gentiles? They are like infants. They are like children. Yan, tingin sa kanilang sarili. Mature, matalino, dahil alam namin ng Bible. O kaya nga sabi dito, bakit gano'n na lang ang feeling nila? Bakit may sense sila ng superiority? Because they possessed the law, which is the embodiment of knowledge and truth. Andito lahat ng, kung gusto mo ng talino, kaalaman, ng katotohanan, ito yon, itong Bible namin, sabi ng mga Hudyo. Kayong lahat, kahit ano pang ka-bright ninyo, kahit ano pang katalino ninyo, kahit na ikaw pa si Richard Dawkins, kahit ikaw pa si ganito, yung binanggit ko last time na the four horsemen na kinukonsider ng mga new atheists, ngayong panahon na to na tinitingala ng milyon-milyong mga tao para sa mga Hudyo. Ganun ang treatment nila sa kanila. Talino ba yan? Walang kaalam-alam yung mga yan. Mga bobo yung mga yan. Hindi nila alam kung ano ginagawa nila. Hindi nila alam tungkol sa Diyos. Hindi nila alam papunta silang impyerno. Yan ang pananaw ng mga Hudyo. Mali ba sila? Actually, tama sila. Yung mga iba, bright lang kunwari. Pero sa totoo, yung mga bagay na may koneksyon sa pinaka-importante sa buhay, wala silang kaalam-alam doon. O lalo na itong mga atheists na to, di ba? Tingnan nyo sa internet, ano ang mga last statements ng mga atheists nung sila ay mamamatay na? Pagka malakas-lakas ka pa, pag nag-gym pa itong mga atheists na to, ay yabang, ang dami alam. Pero hintayin mong magkasakit. Hintayin mong
Hindi na makabangon mula sa kama. Hintayin mong naka-wheelchair na lang na tinutulungan ng lahat. Hintayin mong sabihin ng doktor, 1 buwan na lang po kayo, patay na kayo. Tingnan mo, wala na, mayayanig na yan, matatakot na yan, at sabihin, ako, sana kilala ko yung Diyos. Yun yung sinasabi dito ni Pablo. Kaya mga Hudyo, dahil sa kanilang tingin, kilala namin ng Panginoon. So kami, ano kami? We are a guide to the blind, light to those in darkness, instructor of the foolish, teacher of children. Mga infants lang kayo, mga babies lang kayo, kaming magaling. Okay, walang problema. In a sense, may katotohanan yon. Ito ay mga privileges and benefits ng Panginoon sa kanila. Although, ito mali nila. Akala nila automatic. Pag nasa kanila lahat itong privileges na to, kahit na hindi sila sumunod sa Bible, kahit na hindi sila sumunod sa standard ng Panginoon, kahit na yung nakikita nilang mali dun sa ibang mga tao, sa kanila, hindi na to para sa amin, exempted kami rito. Dun sila nagkamali. Akala nila ang mga utos na yon ng Diyos para lang dito sa mga Gentiles dahil hindi binigay sa kanila yung Bible, sa kanila binigay yon. So kami, automatic ligtas. Kami, automatic pag namatay, diretso sa langit. Kami, protektado mula sa puot at galit ng Panginoon Diyos. Doon kayo nagkakamali, sabi ni Pablo. Okay, now tingnan ninyo itong guilt of the Jews sa chapter 2 verses 21 up to 24. Tingnan nyo to. Okay. Etong mga charges ni Pablo sa kanila sa pamagitan ng 4 na katanungan. Pinapakita dito ni Pablo na itong mga Hudyong ito pumalpak. Hindi sila namuhay ayon sa nalalaman nila. Inakusahan sila, kumbaga ni Pablo, ng pagiging mga hipokrito, pagiging inconsistent, pagiging matitigas ang ulo, dahil hindi nila sinusunod yung kanilang pinipreach. Hindi nila pinapractice yung pinipreach nila sa iba. Tingnan nyo ang ginawa ni Pablo. Isa-isay natin itong mga questions, mga tinatawag ditong rhetorical questions. Verse 21, sabi niya, tingnan nyo, you who teach others. Diba? Sabi nyo, teacher of the blind kayo, light to those in darkness, at ganito kayo. You who teach others. Do you not teach yourself? Ang galing nyong magturo sa iba, pero sarili nyo, hindi nyo tinuturuan. Ganun ang hipokrito eh. Ang hipokrito, tuturuan niya yung iba, pero hindi yung kanya sarili. Sabihin niya, kayo, ganito kayo, ganyan kayo, pero sabihin niya sa kanya sarili, ako hindi ko na kailangan yon. Alam ko na kasi yun eh. Again, hindi dahil alam mo, ibig sabihin, ginagawa mo. Kaya yan ang una sabi ni Pablo, you who teach others, do you teach yourself? Tinuturuan niyo ba sarili niyo? Pangalawa. While you who preach against stealing, do you steal? Paano kaya nagnanakaw yung mga Hudyo nung time na yon? Well, posible, tulad nung nakalagay sa Malakay, chapter 3, verses 8 to 10, again, sa kanilang panahon ito, required silang magbigay ng kanilang tithes and offerings. Sabi ng Panginoon Diyos dun sa kanila, dahil hindi nyo binibigay ito, ninanakawan ninyo ang Panginoon Diyos. So, posibleng isang paraan yon. Hinasabihin nila yung ibang mga Gentiles, huwag kayong magnanakaw. Sila pala magnanakaw dahil, again, hindi nila binibigay yung dapat, yung required na ibibigay nilang tithes nila sa temple. Sa Nehemiah chapter 5, verses 1 up to 5, dinescribe dito yung mga Jewish leaders at yung mga mayayaman sa kanila na inaabuso nila ang kapwa nilang mga Hudyo sa paanong paraan? Nagcha-charge sila ng mataas na interest rate. Utang ka ng ganito, imbis na ganito lang, naku, taas ng patong. Magkano patong? 50% interest rate. Kumbaga, sobra man yan. Wala naman sila magawa. Hirap sila, kailangan lang ng pera. So, inaabuso. Yun yung tinitira dito sa Nehemiah chapter 5. Sa Jeremiah chapter 7, verses 9 and 10, kinundinan ng Panginoong Diyos yung mga tao dahil sa kanilang pagnanakaw, sa kanilang adultery, sa kanilang false swearing, nangangako sila, para kumbaga sa ating sabihin, promise to God, magbabayad talaga utang ko. Hindi naman nagbabayad. Diba? So, yan yung mga sinasabi dito at marami pang iba.
So, yun ang sabi ni Pablo. Kayo na nagpipreach against stealing. Kayo na pinagsasabihan niya yung mga Gentiles, huwag niyong gagawin niya masama magnakaw. Kayo. Yung isang daliri nakaturo dun sa mga Gentiles, tatlo yung nakaturo sa iyong sarili. Tinitingnan mo ba sarili mo? Para sinasabi ni Pablo dito. Ikatlo, akusasyon niya. You who say that one must not commit adultery, do you commit adultery? Ang ganda ng paliwanag ni Jesus Christ dito sa kanyang Sermon on the Mount. Lagi ko nang binabalik-balik to. Matthew 5:27 and 28, sabi ni Jesus, you have heard that it was said, you shall not commit adultery. Pero ang mindset ng mga taong nakarinig ito, wag kang yung aktual na pupunta sa kapitbahay mo, dun sa asawa nung best friend mo, tapos kayo, magsa-sexual contact kayo. Yan, masama yan. Huwag mong gagawin yon. Pero sabi ni Jesus Christ, but I say to you, huwag niyong isipin na yun lang ang adultery. Etong kinaklaro ko, sabihin ko sa inyo, everyone who looks at a woman, tumingin ka pa lang. Ang layo niya, dun sa wall, dun sa likod, andito ka, wala kayong contact. Pero nung tinitingnan mo siya, habang siya naglalakad, parang na-magnet yung mata mo, parang tagal mo tumingin. At hindi mo lang siya tinitingnan, may mga iniisip ka na patungkol sa kanyang damit. At may ginagawa ka na sa kanya. Hanggang pagdating doon, nabuntisan mo na siya. Kanina doon, wala pa. Pagdating doon, wala na siyang damit. May nangyari na sa inyo. Eto sabi ni Jesus Christ, I say to you, everyone who looks at a woman with lustful intent has already committed adultery with her in his heart. Ito pa, Matthew 5:31 and 32. Sabi na naman ni Jesus, it was also said, whoever divorces his wife, let him give her a certificate of divorce. But I say to you, that everyone who divorces his wife except on the ground of sexual immorality makes her commit adultery, and whoever marries a divorced woman commits adultery. Alam niyo, gusto kong sabihin ito kasi again, may bill na ba o na later on pwede na maging batas sa ating bansa na pinapayagan na ang divorce. Actually, in one sense, I am supportive of it. Dahil sa dami ng mga naririnig kong kaso na, paano ba itong mga taong ito? Hindi na sila napalaya sa kanilang sitwasyon. But on the other hand, I am afraid of what will happen. Mas malaki yung takot ko pag naging batas na yung divorce. Bakit? Kasi lahat na lang ng pwedeng dahilan na gamitin para magkahiwalay ang mag-asawa, gagamitin nila. Ngayon, itong masama doon. Ngayon, dumaan ka ng legal process. Nagbayad ka ng 200,000 para mabigyan ka ng korte na okay, divorce na kayo, dissolve ng marriage. Pero hindi ayon sa kalooban ng Panginoon. Pero dahil may papeles ka na legal, ano gagawin mo? Feeling mo, pwede na akong mag-asawa. Yung isa na nakatingin dun sa isa, alam niya, dati asawa siya ng ganito at ganyan, sabi niya, divorce ka na, pwede na tayo. Pero again, bakit kayo nag-divorce in the first place? Sabi ni Jesus Christ, ito lang yung pinapayagan, except on the ground of sexual immorality. Let me be specific about this. Palagay ko, isang magandang illustration ito, ganito. Mag-asawa. Yung misis, sabi niya, darling, ano ba naman? Parang hindi lang yata ako sa buhay mo. Ba't? Di ba ako nagpo-provide sa pangangailangan mo? Tapos ngayon, gagawin, kasi pinagdududahan ng misis na siya may number 2. Pag pumunta na Cebu, meron ngang number 2. Pag pumunta na Zamboanga, may number 3. Pag pumunta ng Manila, may number 4. Na-discover niya ngayon. Ano ba yan? Bakit? Ang dami-dami, hindi ka na nahiya. Ganun. Wala kang pakialam. Basta ako nagpo-provide ako sa pangangailangan mo. Mga anak mo, wala kayong problema. Ganda bahay nyo, may kotse ka, dahil sa akin. Hayaan mo lang ako sa gusto ko. Okay, ngayon, eto nangyari. Sinasabihan na niya, ayaw niyang mag-repent para palalain pang sitwasyon. Abay, biruin niyo, Martes, dinala niya yung number 2 sa bahay. Miyerkules, dinala niya yung number 3 sa bahay. Abay, nakikita ng mga anak, nakikita ng number 1. Parang, ano
ka pa naman. Napakawalang ano mo naman. Di ka na nahiya sa mga anak mo. Gagamitin mo pa yung kwarto natin. Hindi dahil magkahiwalay na tayo, magkaiba na tayong higaan, yung kama natin, doon yun yung gagawin. Pero, anong problema mo doon? Di mo kita inaaway. Ikaw nga away na away sa akin eh. O, tinan nyo. Ngayon, etong nakikita ko rito. Ano ang ginagawa ng lalaki? Unrepentant sexual immorality. Sinasabihan na siya. Wina-warningan na siya. Ginagawa na lahat para mag-reconcile, para makita ng misis ko ano problema niya, para maayos niya sarili niya, para tanggapin na siya. Pero walang nangyayari. Gusto talaga ng lalaki. May 10 siyang iba-iba pa sa kanyang buhay. Because can afford. O ngayon, ano ang ibig sabihin nun? I think ito yung sinasabi ni Jesus Christ except on the ground of sexual immorality. Ibig sabihin, the innocent party can initiate a divorce. Pwede siyang pumunta sa korte, i-report na sabi niya, itong asawa ko, ganito, ganyan. So, makikipaghiwalay na ako sa kanya. Yan ang pinapayagan ni Jesus Christ na divorce. Because yung kabilang party, unrepentant. Unrepentant. Baka mamaya, unrepentant siya. Sabihin niya, mag-sex tayo ngayon, Lunes ngayon ikaw ang number 1 Hindi, ayoko na. Baka prostitute yung mga ginamit mo na mahawa, magka-AIDS pa ako, magka-STD pa ako dito. Hindi, gusto ko O mamaya, parang halos nire-rape na niya yung kanyang number 1 na asawa. Yun yung, I think na sinasabi ni Jesus Christ dito na exception. Pag yun ang dahilan, pwedeng yung inosente makipag-divorce. Siya, pwedeng mag-asawa later on. Pero yung nag-divorce, dahil lang sinabing, ayokong magluto ka, nagluluto ka ng adobo, nasusuka ako, hiwalay na tayo. Hindi pwede yun. Yung mga ayaw na kitang asawa, bakit? Kasi naghihilik kang, ingay-ingay mo, lagi ako nagigising. Hindi pwede yun. Nakipag-divorce ka, tapos mamaya mag-aasawa ka, yung makikipag-asawa sa'yo will commit adultery. Ikaw, magko-commit ka ng adultery. Ikaw na nagtutulak sa misis mo o mister mo na maghiwalay na tayo kasi meron akong hindi nagugustuhan sa'yo. You are pushing your partner to commit adultery. Kaya yan yung sinasabi ni Jesus. You who say one must not commit adultery, do you commit adultery? Isa pa, sabi niya, you who abhor idols, do you rob temples? Sa totoo, mahirap intindihin ito. Bakit? Yung naunang 3 tanong, balanse. You who teach others, do you not teach yourself? You who preach against stealing, do you steal? O, di ba? Steal. You who commit adultery, do you commit adultery? Okay. Pagdating nung ika-4, you who abhor idols, expectin mo, do you commit idolatry? Hindi Do you rob temples? Anong connection ng robbing temples sa idolatry? Now, honestly, pati mga scholars, hindi nila alam kung paano paliliwanag to. Pero tingin ko, itong pwedeng ibig sabihin. Itong isang example. Disrespect for temple space. Ano ibig sabihin nun? Temple area. Pinayagan ng mga leaders ng temple na magbenta dun sa lugar na yon. So, naging tiyanggi. Dapat yung lugar na pag-worship, naging tiyanggi. May exchange of money, meron pang mga nandadaya, meron nanggaganito, nanggaganyan. So, ano nangyari? One time, si Jesus Christ, pumasok siya. Ano ginawa niya? Nilinis niya yung templo. Pinagtutumba niya yung mga lamesa, yung mga pera, pinagkakalat niya. Kinast away niya yung mga hayop, mga kambing, mga tupat, kung ano-ano pa. And then sinabi niya, huwag niyong gagawing den of robbers itong tahanan ng aking tatay. Tingnan niya, tawag niya doon, den of robbers. No? Lugar ng mga magnanakaw. So, I think yun. Kasi ano nangyari? Pag ginagawa mo yun, may disrespect ka sa temple space para mong ninanakawan yung templo ng intention nito na dapat ito ay sacred. Ito ay holy. Just one example.
Anyway, I think yun yung gusto ng sabihin ni Pablo rito. So, ngayon, ano ang consequence nitong ang galing nilang mag-preach pero hindi nila pinipreachan yung kanilang sarili? Ang galing magsabi na huwag niyong gawin to pero ginagawa nila. Ano nagiging resulta ng lahat nun? Ito nagiging resulta. Romans 2:23 and 24. Sabi niya, you who boast in the law. Alam nila yan, kaya nga nila natuturo na identify yung mali ng iba. Meron silang holy scriptures nila eh. Hindi lang ito revelation na general revelation, direct revelation, may written word sila. Kaya ito sabi ni Pablo sa kanila, you who boast in the law, pinagmamalaki nyo na nasa inyo yung Biblia, kumbaga, you dishonor God by breaking the law. Dapat alam nyo, hindi nyo sinusuway. Tapos dagdag pa niya, 24. For it is written, the name of God is blasphemed among the Gentiles because of you. Nababastos ang pangalan ng Panginoon Diyos dahil sa inyo. Kaya sinabi niya, kaya kayong mga Hudyo, huwag niyo sabihin automatic, okay na kami, pasok na kami sa langit kasi nasa amin itong law, nasa amin itong mga privilege, nasa amin na circumcision, etc. Hindi niyo ba alam kung ano nangyari? Dahil sa ginagawa niyo, dahil hindi niyo sinusunod ang salita ng Panginoon Diyos, dahil mas malaki na yung revelation ninyo, pero mas malaki pa yung kasalanan ginagawa nyo dito sa mga Hudyo, sa mga Gentiles na konti lang yung revelation nila. Naku, mas malaki parusa ng Panginoong Diyos sa inyo. At saka hindi lang yan. Dahil sa ginagawa nyo, binabastos ng mga tao ang Diyos. Dahil sa attitude nyo, sa kilos nyo, sinasabi nila, siguro ganyan din yung Diyos nila. Ano ba pangalan ng Diyos nila? Si Yahweh. Siguro si Yahweh, Yawa talaga yan. Ganun na nangyayari. Nababastos ang Panginoong Diyos. Ito yung sinasabi niya. The name of God is blasphemed among the Gentiles because of you. Now, apply na natin lahat itong mga natututunan natin. Remember, dito, ang ginawa ko ngayon, finokus ko lang sa Hudyo. Kasi yun yung gustong gawin ni Pablo eh. Ganon dapat tayo. Pag mag-interpret ka ng scripture, unahin mo muna tingnan sino ba ang kinakausap dito. Sino ba yung ina-address dito. Huwag ka muna magbigay ng application na ito, ibig sabihin ito sa Pilipino. Hindi Pilipino pinag-usapan dito. Hudyo. O sila muna. Pero dahil may Hudyo ba rito? Wala. Dahil wala mang Hudyo rito, hindi man sila malamang, wala akong alam na Hudyo na nakikinig online. May mga Amerikano, may mga ganito, pero parang wala akong alam na Hudyo. So itong application para sa atin. Ito yung extended application. Okay? Again, ang initial na application ito talagang para sa mga Hudyo. Pero by extension, pwede nating i-apply ito sa ating sarili. For example, ito na lang sinabi sa Romans chapter 2 verse 1. As I said, I really believe ito ay para sa mga Hudyo. Pero kung babasahin natin ito, pwedeng i-extend ang application nito sa lahat ng tao. Tingnan niyo, sabi ni Pablo sa Romans chapter 2 verse 1, therefore, you have no excuse, O man, every one of you who judges. For in passing judgment on another, you condemn yourself because you the judge, practice the very same things. Di ba? Parang sinasabi niya, o kanina sa Hudyo to, yung mga Hudyo, kinikriticize ni Paul kasi sabi nila sa mga Gentiles, kayo, ganito, ginagawa, bawal yan, ayaw ng Diyos yan. Ginagawa nila. So, sabi ni Pablo sa kanila, na you also condemn yourself. God will condemn you kasi pinapractice niyo yung sinusaway niyo sa iba. Pwede natin itong i-apply sa atin by extension. Ganon din ang marami ngayon, lalo na, again, tinignan natin itong Romans chapter 2, 17 to 24. Pwede nating i-apply ito sa mga tao who are religious. Mag-isip na kayo ng mga kilala niyong religious. Meron kayong alam na lola na o auntie ninyo, o ano ninyo, na pagdating ng ganitong oras, nakaluhod na yan, meron na ng ganito, may nobina na yan, ay si ganito, napaka-religious. Huwag ka lang magkakamali. Kasi pag nagkamali ka, balik na naman, Our Father, who art in heaven, hallowed be your name. Hail Mary, full of... Di ba? Yun yung mga religious.
na pinag-usapan natin. Sila yung mga devout Catholics, sila yung mga fundamentalists, sila yung mga regular church-going Protestants, sila yung mga SDG members and attendees. Na ang pinangahawakan nila, na sila ay okay dahil sila ay nabinyagan na, baptize na ako. Sa SDG pa ako actually, nabaptize na ako nandito sa Pentecostal. Kaya lang, gusto ko SDG. Mas special, SDG. Yung doon sa binabaliwala ko na yun. So yun yung pinangahawakan nila, kailang water baptism. Yung kanilang, kung Katoliko, siguro confirmation. Yung iba kasi lumaki silang Christian, yung nanay nila, worker ng church, teacher ng Awana, GOG, tatay nila, pastor, kuya nila, deacon, puro lahat, school nila, Christian Academy, parang lahat yung upbringing nila. Dahil doon, feeling nila okay na sila. Or dahil sa kanilang church membership, okay na sila. O dahil malaki silang magbigay ng love gift nila, yun na yun. Or dahil ang dami na nilang alam sa Bible, ang dami nilang alam sa doctrine, baka nagtuturo pa sila. Yan yung mga sinasabi nating religious. Pero ano mali nila? Ito ang kanilang pinanghahawakan na okay na sila. Parang kung panahon natin ngayon, sinulat ni Pablo yung kanyang nilagay sa Romans 3:23 and 24. Siguro ganito sasabihin niya, you who boast in your knowledge of the Bible and reformed doctrine dishonor God by breaking His rules and standards. For as it is written, the name of God is blasphemed among the Gentiles because of you. Kailangan bantayan natin yan. Alam niyo, isang bagay yan na kailangan yung isipin. No? Pag mas maraming tao ang hindi naniniwala na kayo ay born again. Pag may mga kasama kayo sa bahay na pag in-invite ninyo sa church na tulad natin, sabi nila, wala kasi akong panahon ganito. Ang daming excuse. Posible kaya, pag nakatalikod na kayo, ang sinasabi niya sa isipan nila, galing mag-invite, pero hindi man nagbibigay ng tamang sweldo yan si kuya. Dapat kahit na ganito, tagal-tagal ko na nagtatrabaho sa kanya 20 years na niya akong katulong o hanggang ngayon, 5,000 pa rin naman ang sweldo ko. Ano ba naman, porkit ba libre yung pagkain at Pag ganun ang kanilang mga iniisip patungkol sa atin, pag nasisira ang pangalan ng Panginoong Diyos, the name of God is blasphemed among the Gentiles because of you. Pag hindi sila uma-attend ng church or pag narinig ng mga iba, pag sinabi, born again yan. Born again. Ganyan ba, born again? Sabi, maniwala ako. Sa nagbibiro ka yata. Baka burn again, pero hindi born again. Kasi talagang kitang-kita nila. Paano naging born again yan? Ganito yan sa trabaho dito. Tamad yan. Yan ang pinakatamad. Yan ang pinakalaging pinagagalitan ng boss. At saka, binabayaran kami dito ng malaki. Pagka nagtatrabaho kami, nag-share ng gospel. Ano ba yan? Again, hindi masama mag-share. Dapat tayo mag-share. Pero hindi yung pagka ikaw ay binabayaran ng 1,000 isang araw na dapat 8 oras na nagtatrabaho, hindi yung nag-share ka ng gospel. Baka dapat nagpapanday ka. Pag hindi ka nagpapanday at wala kang ginagawa, laging late yung trabaho mo, laging ganito dahil ginagawa mo para sa Panginoon. Dahil nasisira pangalan ng Panginoong Diyos, malaking question mark yon. Dapat nyo pang itanong sa inyong sarili, talaga kayang Christian ito o hindi? Tingnan niyo mga tanong dito. Isa-isa natin. You who teach others, do you teach yourself? Ikaw na nagsasabi sa iba, kayo talaga, hindi kayo dapat born again talaga kayo. Dapat maniwala kayo sa gospel. Balik natin sa iyo. Ikaw ba? Naniniwala ka ba talaga kay Jesus Christ? Again, ang paniwala kay Jesus, hindi ito easy believism. Ano yung easy believism?
preach yung pastor, kwento-kwento, tapos sabi, lahat ng gustong tumanggap sa Panginoon, taas kamay. Taas, taas, taas. Sige, tagalan mo pa yung pagtugtog kasi hindi pa lahat nagtataas ng kamay. Kulang pa. O, lahat na nagtaas ng kamay, punta kayo sa harapan. Kayo ba'y tumanggap na kay Jesus Christ? Ngayon, tinatanggap niyo na. O sumunod kayo dito sa sinner's prayer, ha? Tapos pag sumunod na sila, automatic, ligtas sila. And yet, there is no repentance. Yan sinasabi niya dito. You teach others. So sila na, tingin nila, born again na sila. Pinagsasabihan na nila lahat ng mga kasamahan nila. Ang tanong, did you really repent of your sin and put your trust in Jesus Christ? O sinasabi mo, kayo, di kayo nagpe-pray. O tanong, ikaw, nagpe-pray ka ba? Nagbabasa ka ba ng Bible regularly? May devotions ka ba? O ito pa tanong, ikaw, ma-attend ka ba ng prayer meeting? Kahit nga online, baka hindi pa eh. Hindi, pero ang lakas magsabi sa iba, dapat kayo, ma-attend kayo ng prayer, gano'n. Dapat nagmamahalan tayo. Okay, pagdating dito, madali ka bang ma-offend sa mga kapatid? Hindi ka lang nabati nung birthday mo o ganito, di na ako attend dyan sa SDG. Bakit? Wala mo lang nakaalala ng birthday ko. Nasaan na lahat ng nakalagay doon sa salita ng Panginoon Diyos na tungkol sa mag-ibigan tayo, maging pasensyoso tayo, maging ganito. Walang submission sa leadership. Pag may sinabi leaders, hindi pwede, bakit ganyan ang desisyon nila? Dapat ganito, dapat ganyan. Ang pangit-pangit itong mga ginawang ganito. Again, nilagay sila ng Panginoon Diyos as leaders, you must learn to submit to them. Of course, hindi naman lahat. Pagka yung kontra sa salita ng Panginoon Diyos, you're not required to submit. You're even required not to submit pag ang sinasabi nila is anything that is contrary to Scripture. Pero kung wala namang bagay na ganun, ano sinabi? Okay, ganito gagawin natin. Huwag muna natin pipinturahan ito ng puti kahit na medyo mahirap basahin kasi temporary lang tayo dito. Mahirap tanggalin yung mga nandyan na ganyan. Tapos, ang dami nagalit. Ano ginagawa ng mga yan? Bakit hindi na inayos? Bakit ang init-init dito? Bakit ganyan ang mga pintuan dito? Ano ba naman yan? Diba yan yung sinasabi rito na, wala ba tayong, eto pang direksyon, ganito pang ginagawa. So, because we want to be united as the church, yung desire mo is, how can I help? How can I support? Hindi yung, ikaw yung pabigat dun sa church. Baka lahat na lang mga tao, pati sa cell group, parang nang nalamang, uy, si brother ganito daw, si sister, dito na raw sa ano natin. Sis, pwede ba mag-meeting muna tayo? Wag dito. Sakit ng ulo yan doon sa kanilang cell group. Kaya yan, ayaw doon. Kaya hindi na naglilid yung dahil sa kanya. Wag dito sa atin. Diba yung mga ganong klase, kung ganon ang feeling ng mga tao about you, hindi ka makadala because of your character, posible. Maybe you are not really a Christian. Tingnan niyo pa sabi dito, you or we who preach against stealing, do we steal? Pasok na naman dyan yung pagdating natin sa trabaho, yung bayad sa iyo para ganitong trabaho, ibang ginagawa mo, ini-extend mo yung coffee break mo, ikaw ay late lagi dumating, pero pinapa-time in mo sa office mate mo yung card mo, ikaw ay maaga umalis, sabi mo, time out ako kasi aalis ako ng maaga. Lagi mo nang ginagawa yon. Tapos yung mga bagay na dapat mong ginagawa sa office, hindi mo ginagawa, or baka may pinangako kang babayaran mo yung ganitong utang mo, hindi ka nagbabayad, or yung pagkakagawa ng Panginoon Diyos sa iyo na binigyan ka ng talent na ganito, binigyan ng resources na ganito, binigyan ka ng time na ganito, hindi mo ginagamit for His honor and glory. What are you doing? You are stealing. Sabi dito, we who say that people should not commit adultery, do we commit adultery? Alam nyo, isa sa malaking kasalanan ngayon, no? Ang pagbisita sa mga porn sites. I'm sure dito sa ganito kalaking kongregasyon, meron sa atin na iyon ang kanyang bondage.
Magaling magsabi sa iba, huwag kayong magko-commit ng adultery. Ang tanong, do you commit adultery? Sabi ni Jesus Christ, ang tumingin sa babae na may masamang pagnanasa sa kanyang puso has already committed adultery with her in his heart. Yung iba ginagawang excuse, wala naman kami sexual contact eh. Hindi ganun ang pagkakasabi ni Jesus Christ. Sabi niya, tumingin ka lang. Hindi ko naman tiningnan yung actual na babaeng buhay na totoo. Ano pala tiningnan mo? Sa internet, picture lang naman ito, video lang naman ito. Hindi man totoo to, ano lang naman. Ganun pa rin yan. Ilang beses na nag-commit ng adultery sa isang linggo? Ilang oras sa kung ano-anong porn sites ang pinuntahan? Baka mga pinuntahan niya, lalaki sa lalaki, babae sa babae, ganitong edad. Mamaya, pati teenager, pati mga bata na ginawang sex slave o ano, yun ang gustong-gustong puntahan. And then, posible sa simula, dahil nahuli ng misis o nahuli ng anak, sorry, hindi ko na talaga ulitin. Okay, sige, pinatawad. Pero nung wala na, may cell meeting yung misis ko, wala dito sa bahay. Balik na naman doon. Kailan lang siya nag-sorry? Kaninang umaga. Gabi na. Iba ng oras to Gabi na ngayon Pero gano'n na nangyari. Sorry, pero ulitin na naman. Sorry, ulit. Parang wala talaga. Again, this is the issue of repentance. Mamaya, ang tingin mo na lang sa mga babae, pag may itsura, iba na lagi. Ako noon, sa awa ng Panginoon Diyos, napalaya ako doon. Dati, high school pa lang ako, pag nakatingin ako sa teacher ko, hindi pa siya maganda. Para ako si Superman, may X-ray vision. Habang nakikinig ng klase, ibang tingin ko sa kanya. Kaya minsan pag nasa mall, parang konting dumaan agad, distracted. Parang yung mata mo, hindi maano. Pagkaiba yung panahon, may gustong gawin sa kanyang katawan. Kaya yun, doon ko sa seminaryo, kung ano-anong na-involve ako na klase ng relationship na hindi dapat. Because noon, nagsimula yon because of Playboy and Penthouse and Hustler magazines sa kwarto ni Papa. Dahil salesman siya. Ang mama ko nagtatrabaho sa Subic Base. Yun ang binibigay sa kanya para yung Papa ko may marigalo sa kanyang mga kliyente para mas malaki yung sales. Noon, para gawin ko yon, nagtatago ako. Ngayon, hindi nyo na kailangang itago. Kaharap nyo, nanay, tatay nyo, nakatingin kayo sa cellphone nyo, porn ang tinitingnan nyo. Wala nang konsyensya dahil lagi nang ginagawa. Bakit? Pag nanonood ako sa ganito, ganun naman. Ganun na yung mundo natin. Pero ito yung sinasabi dito, you who say people should not commit adultery, do you commit adultery? Again, baka dumarating yung time na na-stumble na yung baka may mga anak kayo, may misis kayo na, ano pa yung ginagawa mo? Hindi man ako nang bababae talaga O kaya, kinakatok ka na sa CR. Isang oras ka na dyan. Ano nangyari sa'yo? Buhay ka pa ba? Or baka mamaya, aksidente mong nabuksan yung pinto. Hindi nakalak. May ginagawa yung tao doon. Again, dahil dito sa mga kasalanang ito, yun ang sinasabi ng Panginoon. Again, kung ang nagiging epekto nito, na-stumble na masyado yung mga tao sa paligid mo, sabi lang, ano ka ba? Di ba Christian ka pa? Nagtuturo ka pa naman ng Bible, self-servant ka. Bakit ganyan ang ginagawa mo? Mabait naman si Lord. Pag nag-confess ka, if you confess your sins, God is faithful to forgive. Kaya lagi ako pinapatawad ni Lord. Again, pag ganun ang attitude natin, the name of God is being blasphemed. Because of that, warning ko sa inyo, magdalawang isip kayo. Baka hindi kayo Kristiyano. Tingnan niyo, sabi dito sa Bible, sa Romans chapter 2, verses 2 up to 5. Let this serve as a warning. Sabi dito ni Paul, we know that the judgment of God rightly falls on those
who practice such things. Do you suppose, O man, you who judge those who practice such things and yet do them yourself, that you will escape the judgment of God? Or do you presume on the riches of His kindness and forbearance and patience, not knowing that God's kindness is meant to lead you to repentance? But because of your hard and impenitent heart, you are storing up wrath for yourself on the day of wrath when God's righteous judgment will be revealed. Nag-iipon lang tayo ng kasalanan at parusa sa Panginoon. Minamaliit natin yung haba ng pasensya ng Diyos. Kasi sabihin, wala man nangyari sa akin. Hindi man ako nagkakasakit. Hindi man nasisira itong laptop ko. Binibless naman ako ng Panginoon. Yung kindness ni Lord is meant to lead you to repentance. And then isa na lang, Matthew 7:21-23. Not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but the one who does the will of my Father who is in heaven. On that day, many, hindi sinabing few, many will say to me, Lord, Lord. Ibig sabihin, maraming nominal Christians na maiimpyerno. Kristiyano lang sa pangalan. Kaya nilang sabihin, Jesus is Lord. Pero sabi dito, ang sasabihin daw nila, did we not prophesy in your name and cast out demons in your name and do many mighty works in your name? And then I will declare to them, I never knew you. Depart from me. Tingnan niyo ang description nila. You workers of lawlessness. Pag nakikita natin sa ating buhay na walang genuine repentance, na we are workers of lawlessness, yung ayaw ni Lord, yun yung laging gustong-gusto nating gawin. Nagsasorry dahil nahuli. Pero hindi yung nagsasorry na sinasabi, yes, Lord, talagang magbabago na ako dito sa aking porn. Lord, papalitan ko na tong smartphone ko ng analog phone. Lord, magka-counseling ako. Papa-counsel ako dito sa aming pastor. At saka, Lord, magpapa-account ako. Talagang kakausapin ko mga cell members ko at mga close ko. Sabihin ko, alam niyo ito, struggle ko. Please help me. Yun, okay. Pero yung mga nagsasabing, ayoko niyan. Hindi, ayusin ko buhay ko, hindi ko na kailangan ng counseling. Kaya ko to. Ay, yung phone mo, palitan mo. Ay, hindi, kasi marami pang gamit itong Pero alam mo na bondage mo yon. Test yourself to see if you're in the faith. Because maybe you are falsely assured. Akala mo lang, saved ka. Yan ang nakakatakot eh. Dahil dito ka ma-attend sa SDG, akala mo okay ka na dahil member ka ng SDG. Pero kung yun ang lifestyle mo, let this serve as a warning to you. And to me. Kasi sabi ni Lord dito, did we not prophesy in your name? Ibig sabihin, pati yung mga nagpipreach sa pangalan ng Panginoong Yesus. Ang galing mag-Lord, ang galing magturo, pero teka muna, ginagawa ba namin ito? Etong sinusuway namin sa iba, favorite sins ko ba yun? Pag ganun ang ginagawa ko, patay ako sa Panginoon. And I pray, sana buksan ng Panginoon Diyos sa ating mga puso, pag-isipan natin ito. And if we truly realize na, Lord, parang kanina pa ako pinatatamaan ni Pastor. Hindi ko alam ang kwento nyo. Ganun na nangyari last week eh. Akala nila, tawa ng tawa yung isa, sabi, alam talaga ni Pastor yung kwento na ni ganito. Kinounselan ko, bigla nung kinausap ko, sabi niya, Pastor, thank you so much sa mga sinabi mo. Talagang puro tama kay ganito, ganyan. Hindi ko alam yun. Walang kaalam-alam. So, again, pag meron kayong narinig, buksan nyo lang muna ang puso nyo. Sabihin, Lord, kinakausap mo ba ako? And then, let us repent of our sins, put our trust in Jesus Christ alone. Tayo lumapit sa Panginoon. Dear Father, marami pong salamat sa opportunity na to na binigay niyo po sa akin to share your word. Marahil ay dito sa loob nitong sanctuaryo na to at sa ibang mga online listeners namin, meron pong nakaramdam na para silang tinutusok ng kutsilyo sa kanilang puso.
nararamdaman nilang sila ang kinakausap. Oh God, we pray, tulungan niyo po kaming lahat na huwag maging bulag kung kami gumagawa ng bagay na pinagbabawal na nakalagay dito sa inyong mga salita. Kung magaling lang kaming mag-judge sa iba pero hindi namin hinuhusgahan ang sarili namin, patawarin niyo po kami, Panginoon. Huwag kaming maging hipokrito. Huwag kaming maging judgmental. Huwag naming pansinin ang puwing sa mata ng iba pero may malaking bloke sa harapan pala ng mata namin. Oh God, we pray, please have mercy upon us. Dalangin namin, Panginoon, yung mga taong hindi pa nakakilala kay Jesus. Hipuin niyo po ang kanilang mga puso upang sila'y mag-repent at manampalataya kay Jesus. At Panginoon, hinihingi namin na kumilos kayo upang ang buhay namin ay magbibigay luwalhati sa inyo. Na pagka nalaman ng mga taong kami talagang na-born again, talagang nakita nila sa buhay, salita namin, blessing kami sa kanila. At nawa ito'y magdadala ng maraming papuri sa inyong pangalan. Lord, please, kumilos po kayo. Panginoon, muli po ang prayer namin, huwag bumalik sa inyo itong mga salitang shinare ko na hindi ginagawa ang intensyon ninyo para sa aming mga puso. Kumilos kayo, Panginoon. Salamat po, O Diyos. Ito pong dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tumayo po tayong lahat. Panginoon, marami pong salamat sa pagkakataong ito na maaari kaming magbigay ng aming mga love gifts and offerings. Bigyan niyo po ng wisdom ang lahat upang ang pagbigay namin ay galing sa pusong tunay na nagmamahal sa inyo. Hindi yung nagbibigay dahil, ay may 100-fold return ito. Lord, patawarin niyo po kami sa ganong maling desire. Tulungan niyong magbigay kami simply because we love you, we love your work, we love your workers, we love to help those who are poor and needy. Oh God, have mercy. At Panginoon, dalangin namin ang inyong benediction. And now, may the God of peace who brought again from the dead our Lord Jesus, the great shepherd of the sheep, by the blood of the eternal covenant, equip you with everything good that you may do His will, working in us that which is pleasing in His sight, through Jesus Christ, to whom be glory forever and ever. At lahat ay magsabi ng Amen. Amen. And Amen.